Marahil ang mangilan-ilan sa atin sa mga oras at araw na ito ay inaakala nilang tapos na ang pagtatambal sa Allah. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan sa atin na ang pagsapit ng Pasko, ang pagkatapos ng pagtatambal sa Pasko, sa buwan ng Pasko, sa buwan ng December, ay isang hakbang lamang patungo sa isa pang karumal-dumal at mas matinding pagkakasala. Ang pagtatapos ng Pasko ay hindi nangangahulugan na tapos na ang pagtatambal sa Allah. Bagkus ito ang simula pa lamang na kung saan pagkatapos ng Pasko ay susunod na naman ang pinakakarumal-dumal sa lahat ng selebrasyon. At ito ay walang iba kundi ang pagsalubong sa bagong taon. Marahil iniisip ng bawat isa sa atin o karamihan sa atin na mas malaki ang kasalanan ng mga taong sumasalubong o nagse-celebrate sa kapanganakan ni Jesus. Nagki-Christmas party ang mga Muslim. Marahil inaakala nila na doon lang nagtatapos. At sa kapag sumali sila sa New Year, kapag namasyal sila sa New Year, wala naman itong kinalaman sa kanilang pananampalataya. Nagkakamali tayo mga kapwa ko alipin ng Allah. Sapagkat yan ang mas matindi kaysa sa December 25. Siguro ay kilala ni naman si Ustad Ahmad Barcelon na kung saan pinakamataas na pari ng mga Katoliko nung panahon na hindi pa siya Muslim, na kung saan siya mismo ang nagsabi na ang pagsalubong sa bagong taon ay mas karumal-dumal pa sa December 25. Katoliko ito hindi lang basta Katoliko kundi pari, reverend, pinakamataas na antas na pagiging Katoliko. Kapag umabot ka sa antas ni Ustad Ahmad Barcelon na reverend, naway pangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit anong sabi niya? Ang pagdiriwang, ang pagse-celebrate sa bagong taon ay mas masama pa kaysa sa December 25. Tignan niyo mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang naging epekto ng pagse-celebrate sa December 25, ipinahiwatig ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kasama ang kanyang loob noong sabihin ng mga taong hindi mananampalataya na siya ay nagkaanak. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Sinabi ng mga hindi mananampalataya, sabi ng Allah, na ako ay nagkaanak. Ang Allah ay nagkaanak, sabi ng mga hindi Muslim. Ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Laqad ji'tum shay'an idda. Tunay na sila ay naging lapastangan, sabi ng Allah. Lapastangan ng mga taong nagsasabi na ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Ang Allah ay nagkaroon ng anak. Mga lapastangan yan, sabi ng Allah. Nakagawa sila ng pinakamasidhing kasalanan, sabi ng Allah. Takadu samawatu yatafattaruna min. Na ang epekto nito sa kalangitan, sabi ng Allah, ay nagkalansag, halos magkalansag-lansag ang kalangitan dahil sa pagsasabi nilang nagkaroon ng anak ang Allah. Yang mga kalangitan na nasa itaas natin, noong sabihin nila, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, halos magkalansag-lansag yan. Halos masira ang kalangitan dahil lamang sa sinabi nilang ang Allah ay mayroong anak. وَتَنْشَقُ الْأَرْضِ, at ang mga kalupaan, sabi ng Allah, ay halos magkabitak-bitak. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, at ang mga kabundukan ay halos gumuho sa matinding pagkaguho, pagkasira nito dahil sa pagsasabi nilang ang Allah ay nagkaroon ng anak. Kung mapapansin niyo mga kapwa ko alipin ng Allah, na dahil sa sinabi nilang merong anak ang Allah, muntik nang magunaw ang mundo nang wala sa oras. Kung hindi lamang ito sa habag ng Allah, kung hindi lamang ito dahil sa kapahintulutan ng Allah at dahil sa hindi pa sumapit ang qadar na itinadhana ng Allah na magunaw ang mundo, hindi nagunaw ang mundo. Ganito na nanibugho ang Allah na halos masira na ang mundo. Ultimo ang mga kalupaan, kalangitan at kabundukan na apektuhan sa labis na paninibugho at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa December 25, pagdadakila sa kapanganakan ni Jesus. Pansinin niyo mga kapwa ko alipin ng Allah kung gaano kasakit
at kung gaano ipinahiwatig ng Allah ang kanyang puot na halos magunawang mundo. Ngayon, sa pagsapit ng bagong taon, isipin niyo kung gaano magagalit ang Allah. Bakit? Sa December 25, sinabi ng Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Ang mga hindi Muslim, meron sa kanila na pinapaniwalaan nila na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kinikilala pa rin ng mga hindi Muslim ang Allah, ngunit ang kamalian lamang nila ay binigyan nila ng anak ang Allah. Anong nangyari? Halos magunawang mundo. Ngayon, sa bagong taon, buti pa sa Christmas, although malaking kasalanan yan, buti pa dyan sa December 25, merong mga taong kumikilala sa Allah at merong kaugnayan si Jesus sa pananampalatayang Islam. Pero dyan sa New Year, wala na dyan ang Allah at wala na dyan si Propeta Jesus. Dahil ang dinadakila dyan sa New Year ay ang mga Diyos ng Romano na si Janus. Sa Christmas, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sinabi nila na ang Allah ay merong anak. It means kinikilala nila ang Allah na Diyos. Pero binigyan lang nila ng anak. Anong nangyari? Nagalit ang Allah, halos mawasak ang mundo. Ngunit, ano na lang ang magiging reaksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na kung saan tinanggal mo na ang pagka-Diyos ng Allah? Sumali ka sa pakikipag-celebrate sa New Year na ang dinadakila dyan ay hindi na, wala nang kinalaman si Propeta Jesus, wala nang kinalaman ng Allah, kundi ang mga Diyos ng mga Romano na si Janus. Ngayon, Ustad, sino si Janus, Ustad? Si Janus, mga kapwa ko, alipin ng Allah, ay Diyos ng mga Romano na mayroong dalawang ulo. May mukha sa harap, may mukha sa likod, na nangangahulugan na siya ang Diyos ng kasalukuyan at siya ang Diyos ng nakaraan. Siya ang Diyos ng pagpasok at siya ang Diyos ng katapusan. Siya ang Diyos ng panimula at siya ang Diyos ng pagtatapos. Yan si Janus na sineselebrate sa New Year. Alam niyo ba na ang January ay ipinangalan kay Janus? Mapapansin niyo, dahil si Janus ang Diyos ng panimula, kinuha nila ang January bilang umpisa ng Gregorian calendar. Mapapansin niyo yan, mga kapwa ko, alipin ng Allah, subhanallah. Dahil si Janus ang Diyos ng panimula, ginawa nilang January ang unang simula ng buwan sa loob ng isang taon sa Gregorian calendar na January. Dahil ipinangalan ito kay Janus, January. Diyan nag-uumpisa ang buwan ng mga kuffar sa January dahil mula ito kay Janus. Ngayon, kapag sinabi mo, Ustad, hindi ko naman intensyon, wala naman akong niya. Nung pumunta ko sa MOA December 31, nanood ako ng fireworks. Pumunta ko sa Luneta, nanood ako ng fireworks. Nagbanding kami ng mga pamilya ko. Wala kaming intensyon na sambahin si Janus. Wala kaming intensyon na dakilain si Janus. Ipag-celebrate si Janus. Tanging pagsasaya lang, Ustad. Anong kahalintulad niyan? Parang sinabi mo na rin na, Ustad, hindi naman ako kumain ng karne ng baboy, sabaw lang. Parang ganun lang din yan, mga kapwa ko, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman ako kumain ng karne ng baboy, Ustad, sabaw lang. Hindi naman ako pumunta doon, Ustad, para magsaya, para dakilain si Janus. Nanood lang ako. Parang ganun lang din yan. Hindi ka nga kumain ng karne ng baboy, pero humigop ka ng sabaw. Subhanallah. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yan. Kaya naman ang Allah subhanahu wa ta'ala, napakatindi ng babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na susuporta sa shirk o dadalo sa mga selebrasyon na ginugunita ang mga Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Matatagpuan sa Suratul Ma'idah, verse 72. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga nagtambal sa Allah, ang mga
selebrasyon na wala sa katuruan ng Islam, sila ay nag-shirk. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Ihaharam para sa kanila, sabi ng Allah, ang paraiso. Hindi kailanman sila papapasukin dito. Haram para sa kanila. Bawal sa mga taong yan na dumadalo sa Christmas party, year-end party, New Year. Haram para sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso. Wa ma'wahun nar. At doon sila mananahan sa impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. At walang makakapagligtas sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Ultimo yung pamilya nilang syahid. Ultimo yung anak nilang hafiz. Kapag sila ay nagtambal sa Allah, pagdating sa araw ng muling paghuhukom, kahit nandoon sila nakatayo, hindi kanila maililigtas. Samantalang ang mga syahid, ang mga hafiz, ang mga batang namatay na hindi pa sumapit sa baligh, makakapag-syafa'a, makakapagligtas sa kanilang mga pamilya. Ngunit hindi kabilang doon ang mga taong nagtatambal sa Allah, kahit siya ay Muslim. Alam niyo mga kapwa ko alipin ng Allah, ang pinaka-nakakatawa at pinaka-nakakadiri, meron sa ating mga born Muslim, tabya, makasapulo tabya, makasangibo tabya, pasintabi sa mga matitinong mga Muslim, born Muslim. Meron sa ating mga born Muslim na kung makapang-alipusta, makapang-maliit sa mga balik Islam, kesyo balik Islam ka lang, wala kang karapatang mangaral sa akin. Born Muslim ako. Balik Islam ka lang, hindi ka karapat dapat sa anak ko. Maranaw ako, Maguindanao na ako, Iranon ako, Tausuga, Kuyakan ako. Balik Islam ka lang, mababa ka lang. Ngunit alam niyo ba, nakakatawa mga kapwa ko alipin ng Allah, nakakatawa at nakakadiri. Si balik Islam, ang kahalintulad ng kanyang pamumuhay parang isang taong nakakain ng haram. Ganyan ang klase ng pamumuhay ni balik Islam. Parang isang tao na nakakain ng haram. Na noong malaman niya na haram pala yung nakain niya, isinuka niya. Dinuduni ni nga rin inaasal bumakota. Nung malaman niya na haram pala yung nakain niya, pinilit niyang isuka. Anong ibig nating sabihin? Si balik Islam mula nung mag-Muslim, nalaman niyang haram ang Pasko, isinuka niya. Si balik Islam nung mag-Muslim, nalaman niyang masama ang New Year, nanatili siya sa kanyang bahay. Hindi siya lumabas, hindi siya nakipag-celebrate. Nung malaman niya na masama ang Valentine's Day, isinuka niya. Nung malaman niya na masama ang Father's Day, Mother's Day, Halloween, o ano pa man diyang selebrasyon na wala sa katuruan ng Islam, isinuka niya, ibinasura niya, iniwan niya. Ngunit ang nakakatawa at nakakasuka, si born Muslim, yung mga isa-isang isinuka ni balik Islam, isa-isa niyang pinulot, isa-isa niyang isinubo. Yan ang pinaka nakakatawa at nakakasuka. Samantala kung makapang-alipusta sa balik Islam, wagas, na halos wala ng karapatang mamuhay sa mundo ang balik Islam. Pero yung hindi niya alam, hindi niya namamalayan, yung mga isinuka ni balik Islam, Christmas, New Year, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Halloween, siya ngayon ang pumupulot tagi isa-isa. Subhanallah, kinakain niya, ipinapakain sa kanyang pamilya. Subhanallah, wal-iyadu billah. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yan. Masakit mga kapwa ko alipin ng Allah na marinig ang mga salitang ito. Ngunit minsan, kailangan nating makaramdam ng hapdi at sakit upang malaman natin na mayroon pala tayong sugat. At para malunasan, magamot natin ang ating mga sugat. Kaya naman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na tinitignan kung anong bangsa ka. Maranaw ka ba, Tausug, Yakan, Maguindanao, o di kaya ba, balik Islam ka? Hindi yan tinitignan ng Allah. Ang tinitignan ng Allah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hindi tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panglabas ng anyo ng kanyang alipin. Kung siya ay Maranaw, Maguindanao, Tausug, Yakan, o anong pamang tribu dyan, o di kaya siya ay balik Islam. At hindi tinitignan ng Allah kung sinong pinakamayaman na karapat dapat sa pagpasok sa paraiso.
Bagkus ang tinitignan ng Allah ay ang nilalaman ng ating mga puso at kung ano ang uri ng klaseng gawain natin. Yan ang tinitignan ng Allah, i-judge ng Allah. Ganon din sinabi ng Allah, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhul ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sinabi ng Allah, yaong mga mananampalataya na noong matagpuan nila ang Islam na tunay na relihiyon ng Islam, o kahit na silang mga born Muslim, na noong hindi pa sila masyadong nakakarinig ng muhadara, mga usyatan, ay nagpakabuti sila. Pagkaraan ng pagpapakabuti nila, ganon din ang mga balik Islam na ginabayan, hindi na nila hinaluan ng mga shirk. Pagtatambal sa Allah, sabi ng Allah ang kanilang iman, ulaika lahumul aman. Sila ang merong karapatan sa kaligtasan, sabi ng Allah. Sila ang merong karapatan sa paraisong ipinangako ko, sabi ng Allah. Sila ang merong karapatan sa pagpasok sa paraiso. Wa hum muhtadun. At sila ang tunay na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapwa ko alipin ng Allah, ano ang kaparusahan ng mga taong nagsishirk? Nagbebenta ng paputok, nagbebenta ng mga Christmas tree, Christmas light, gift wrapper sa Pasko o di kaya sa New Year. Anong sinabi ng Allah doon sa aya na nabanggit natin kanina? Wa ma'wahun nar. Mananahan sila sa apoy ng impyerno, sabi ng Allah. At sa isang talata binanggit ng Allah na ang impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laha sab'atu abawab. Ang impyerno, sabi ng Allah, ay mayroong 7 pintuan. Likulli babin minhum juz'um maqsum. At sa bawat pintuan na yan, sabi ng Allah, na pintuan ng mga impyerno, bawat grupo ay mayroong paglalagyan dyan. At ang ayon sa ating mga ulama ng tafsir, ang pinakaunang pintuan ng impyerno ay pinangalan ng Jahannam. Sino ang mananahan sa Jahannam? Kafirin wal musyrikin. Ang mga kufar, hindi mananampalataya. Ngayon, huwag nating isipin, Ustad, Muslim naman ako, born Muslim naman ako, kaya hindi na exempted na ako dyan. Huwag mong isipin yan. Dahil merong mga born Muslim, ubalik Islam, nahahatulan sa araw ng muling pagkabuhay ni sila ay kafir. Sino yan, Ustad? Ang mga tao na naniniwala sa pamahiin. Mga tao na naniniwala sa mga manghuhula. Mga tao na gumagamit ng agimat. Mga tao na naniniwala sa pampaswerte, bilog na prutas, bilog na kagamitan ngayong bagong taon. Yang mga tao na yan, ang mga tao na yan, hahatulan ng pagiging kafir. Subhanallah. Kafir ang hatol sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay kapag hindi sila nakapagtauba bago sila abutan ng kamatayan. At ang kaparusahan nila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Diyan sa Jahannam, sabi ng Allah, ang kaparusahan ng mga taong nagshirk. Wala silang makakapagpapawi sa kanilang uhaw. Walang lamig na mararamdaman diyan sa Jahannam. Illa hamiman wa ghassaqa. Liban sa mga mainit na kumukulong tubig sa impyerno at mga nana ng mga taong pinaparusahan sa impyerno, mga sipon ng mga taong pinaparusahan sa impyerno at mga pawis ng pinaparusahan sa impyerno. Yan lamang ang ipapakain sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Napakarumi. Subhanallah. Wal'iyadhu billah. Naway ilahi tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapwa ko alipin ng Allah, pag-ingatan natin ang bawat sarili natin, maging ang ating mga pamilya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Sa mga oras at araw na ito, naligtas nyo na ang inyong mga sarili. Dahil nalaman ninyo, sabi ni Ustad kanina sa khutbah, bawal pala, shirk pala yung pagpunta sa December 21, panonood ng fireworks, pagpunta sa MOA, pagpunta sa Luneta. Bawal pala ito, hindi ko nagagawin. Nailigtas mo ang sarili mo.
Ngayon, pangalawang iligtas mo ang iyong pamilya. Pangaralan mo sila. Watakulay, dikapsungro, kagyan na share kaya sakuto. Pangaralan mo ang iyong pamilya, pangaralan mo ang iyong anak. Kapag hindi sumunod, wala ka ng pananagutan doon dahil nasabihan mo na sila. Bilang panghuli ng ating khutbah, mga kapwa ko alipin ng Allah, bagamat sinabi ng Allah na inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Hindi pinapatawad ng Allah ang mga taong nagtatambal sa kanya, nagsishirk. Ngunit ganun pa man, meron itong mga kondisyon. Kabilang sa sinabi ng Allah na matatagpuan sa Suratul Ahzab verse 5. Sinabi ng Allah, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Ang mga tao na hindi nila alam na yung pagka-Christmas party pala ay bawal, o di kaya pagpunta sa mga pasyalan sa New Year ay bawal, ang mga tao na yan ay exempted, wala pang kasalanan. Kung nakapagbenta ka ng paputok, gift wrapper, o mga Christmas tree, Christmas light, mga kalo ni Santa Claus, kung ngayon mo palang nalaman na masama ito, sabi ng Allah, walaysa alaykum junahum fima akhta'tum bi. Exempted ka muna. Wala ka munang kasalanan. Exempted ka na. Ang marapat sa iyo, mag-istighfar. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Sino man ika ng Allah ang mag-istighfar pagkaraan ng malaman niya na masama pala ang pagbibenta ng paputok, masama pala ang pag-Christmas, masama pala ang pag-New Year, tapos siya ay nag-istighfar, sabi ng Allah, matatagpuan niya ang Allah na bukas palad at tatanggapin ang pagbabalik loob natin. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kapwa ko alipin ng Allah, sapagat ito ay kabilang din sa ipinayo ng Allah sa atin, na kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali, hindi masamang tao ang nagkakamali. Bagkus ang pinaka masamang tao ay alam na niyang mali siya pero nagmamalaki pa rin. Lakum dinukum waliya din. Sayo na ang sayo, akin ang akin. Yan ang pinakamasamang tao. Wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbi fa'arid anha. Yan ang pinakamasamang tao. Yung pinangaralan mo, baba, sa buntali na. Sagi pa ni matausal ka. Kapag pinangaralan mo siya, anda ka rin niya kapasad. Saan ba ni mataur ka? Allahu Akbar. Yan ang pinakamasamang tao. Sayo na ang sayo, huwag mo na akong pakialaman. Hindi naman ikaw yung mapupunta sa impyerno. Bahala na ako sa sarili ko. Yan ang pinakamasama sa lahat ng masamang tao, sabi ng Allah. Mga kapwa ko alipin ng Allah, hindi pa huli ang lahat. Hanggang tayo ay nabubuhay, ay mayroon pa tayong pagkakataon na ituwid, ihingi ng kapatawaran ng mga pagkakamali natin. Kung kabilang man tayo sa mga taong nagbenta ng mga haram na benta sa Pasko at sa New Year, may pag-asa pa tayong patawarin ng Allah. La taqnatu min rahmatillah, sabi ng Allah. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa kapatawaran ng Allah dahil hindi nagtatapos ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat ikaw ay nabubuhay. Muhammad Kana Islamic Contents.